Nagsimulang tumunog ang mga alarma noong 2011 pagsapit ng 2023, kinumpirma na ito ng US Intelligence ng China na nag-operate lang ng 70 milya mula sa Florida. Hindi na ito balitang bago. Alam na ito ng lahat. Nangyayari pa ito malapit sa isa sa pinakamahalagang energy corridor sa US. Kailangan ng China ang Gulf Coast. Nakakulong ito sa likod ng mga hanay ng isla. 80% ng enerhiya nito ay dumadaan sa mga choke point na di nila kontrolado. Dumadaloy ang gas mula Gulf papuntang Europa habang nanonood lang ang China, vulnerable at walang magawa. Pero hindi ibig sabihin na wala silang ginagawa. Bawat hakbang ay naglalapit sa Gulf Coast sa hamong di inaasahan ng US at lumulutang na ang isang lokasyon, Cuba. Sa ngayon, ang Gulf Coast ay bumubuo ng 20% ng ekonomiya ng US at humahawak ng 30% ng lahat ng export nito. Matatagpuan dito ang mahahalagang pantalan ng bansa tulad ng Houston, Tampa, Corpus Christi at New Orleans. Hindi lang basta abala ang mga ito. Mas mabilis silang lumago kaysa sa ibang bahagi ng US. Ang Houston at Corpus Christi ang nagpapadala ng 71% ng krudong langis na iniluluwas mula sa US. Hindi ito aksidente. Ang Gulf Coast ay isang minahang ginto ng enerhiya, mahigit kalahati ng kapasidad sa pagre-refine ng langis sa Amerika ay nasa rehiyong ito. Halos lahat ng LNG export terminals ng bansa ay nasa Gulf Coast. Hindi lang ito isang reyon, isa itong buhay at gumagalaw na sistema. Kabalintunaan lumago ang Gulf Coast dahil perpekto ito para sa pag-aangkat ng langis. Nang dumating ang Shale Revolution, ginawa ng umiiral na infrastrukturang yon ang Gulf Coast bilang pangunahing sentro ng pagluwas ng bansa. Ang US na ngayon ang pinakamalaking exporter ng natural gas sa buong mundo at naging net energy exporter simula 2011. Ang Gulf Coast ay sentral sa estratehiya ng pambansang seguridad ng Amerika at maaaring gamitin laban sa China na hindi ito kayang tapatan. Pero hindi lang ito tungkol sa enerhiya. Ang Gulf Coast ang sentro ng kalakalang pandagat ng Amerika. Ano ang mangyayari kung maantala ang operasyon dito ng 30 araw? Hindi na natin kailangan mag-overthink dahil malinaw na ipinapakita ito ng mga bagyo. Nang tumama si Katrina sa New Orleans, naparalisa ang 19% ng produksyon ng langis at nalagay sa panganib ang 24% ng supply ng natural gas sa Amerika. Nabawasan ng 0.86% ang GDP ng bansa. Binayo naman ni Harvey ang Houston noong 2017. Isang linggo lang nang nawalang produksyon sa Texas at Louisiana ay nagpabawas ng 0.06% sa ekonomiya ng US. Ang 30 araw na pagkaantala ay malaking sakuna. Ngunit ang Gulf Coast ay mahalaga hindi lang sa pananalapi kundi pati sa kapangyarihang militar. Kailangan ng militar ng US ang mga pantalan at enerhiya. Dahil dito, titigil ang export ng enerhiya, tataas ang presyo sa buong mundo at babagal ang supply chain ng militar. Mawawala ng mahalagang supplier ang Europa at mawawala ang kalamangan nila. Hindi lang Amerika, kundi pati buong mundo ang pinapagana ng baybaying ito. At sa ngayon, ang bansang pinakanagnanais hamunin ang kapangyarihan ng Amerika ay tahimik na pumupwesto sa loob nito. Dahil umaangkat ang Sina ng 70% ng langis at 42% ng natural gas nila at karamihan ay dumadaan sa mga choke point na di nila kontrolado. Hindi ito problema ng Amerika. May aberya sa Strait of Hormuz? Walang pakialam ang US, sariling enerhiya ang ginagawa nito at nakadepende lang sa Gulf Coast infrastructure. Kontrolado nila ang dalawang pangunahing choke point sa bansa kaya hindi problema ang global disruptions. Hindi lang ito tungkol sa energy independence ng Amerika, kundi pati sa pagtatakda nila ng pandaigdigang presyo. Hindi lang sila ang nakikinabang dito. Habang dating umaasa ang Europa sa gas mula Rusya, ngayon ay 58% ng kanilang LNG imports ay galing na sa US at maaring tumaas pa ito sa 80% pagsapit ng 2030. Tulad ng nakita natin, titigil ang lahat kapag may isang pumalpak. Hindi lang ito problemang pang-ekonomiya, kundi estratehikong sakuna rin. Kaya naghahanap na ng ibang mapagkukunan ang China. Maaring ang Gulf Coast ng Amerika ang maging solusyon. Namumuhunan na ang China sa mga lupang sakahan sa US, pero hindi lang yon ang binibili nila. Hindi kayang bantaan ng China ang US sa paraang militar, maliban na lang kung isusugal nito ang kapwa nila pagkawasak. Ngunit maaari itong makaapekto sa boardroom, kontrata at kasunduan sa infrastruktura. Umaabot na sa US ang Belt and Road Initiative. Magkaiba man ang nakataya, pareho pa rin ang taktika nila. Tahimik na sinusubok ng China ang hangganan ng impluwensya at ipinupwesto ang sarili sa infrastruktura at enerhiya kung saan maaaring magpabago ng balanse ang isang krisis. Maraming crane na ginagamit ng Amerika ay gawa sa China at may issue sa seguridad. Paano kung magkaaberya ang mga ito at huminto ang operasyon sa daungan? Isang aberya lang, isang linggong titigil agad ang supply chain. Dagdag pa ang usapin ng pagmamay-ari.
isang kumpanyang Chino na ang may kontrol sa bahagi ng Bayport Terminal sa Houston na humahawak ng pinakamaraming kargamento sa Amerika, mas malaki na ang impluwensya nila. Mahalaga ito dahil bilyon-bilyong tonelada na kalakal at supply militar ang dumadaan sa mga terminal na ito. Maliban sa kagamitan at armas, kailangan ng militar ng Amerika ng 360,000 bariles ng langis araw-araw kahit sa kapayapaan para lang mag-operate. Halos kalahati niyan ay dumadaan sa refinery at terminal ng petrolyo sa Gulf Coast. Kapag naantala ito, hihinto ang supply chain. Hindi lang para sa ehersisyo o sagupaan, kundi para sa anumang tunggalian kontra China. Ang Gulf Coast ay mahalagang bahagi ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Amerika, hindi lang infrastruktura. Nagbabala na ang Kongreso, mahina ang depensa ng mga daungan. Kulang ang kapasidad sa sea lift para sa digmaan ng mga estado at maaaring vulnerable ang infrastruktura ng enerhiya. Mas masama pa para sa US, hindi lang daungan ang tinatarget ng China, pumapasok na rin ito sa supply chain ng enerhiya sa Gulf Coast. Kabalintunan, naging dambuhalang tagapagtustos ng enerhiya ang US Gulf Coast dahil sa lumalaking pangangailangan ng China sa enerhiya. Noong 2017 naging pinakamalaking importer ng langis at natural gas sa mundo ang China. Noong taon ding yon, maraming kumpanyang enerhiya sa China ang pumirma ng 20 hanggang 25 taong kontrata sa mga Amerikanong producer sa rehiyon. Bumaba man ang pag-angkat ng LNG ng China mula US noong tagsibol ng 2025 dahil sa taripa, nanatili ang mga kontrata at patuloy pa ring dumadaloy ang gas. Ibinabaling ito sa Europa para kumita. Di tulad ng Qatar na may limitadong destinasyon, pinapayagan ng US ang mga kumpanyang Chino na magbenta kahit saan. Kayang kontrolin ng China ang presyo ng enerhiya sa mundo at guluhin ang estratehiya ng Amerika sa Europa nang hindi nagpapaputok ng bala. Pero hindi lang tumitigil ang China sa minoryang pagmamay-ari sa mga daungan. Nais din nilang kontrolin ang proseso ng pagkuha. Interesado ang mga bangko at kumpanya ng estado ng China sa Gulf Coast at naroon na ang mga kumpanya ng enerhiya nila. Ang Sinopec International ay may 21% na bahagi sa Appomattox platform na gumagawa ng humigit kumulang 70,000 bariles ng langis 80 milya timog silangan ng Louisiana. At hindi lang yon ang nag-iisa. Naging bahagi rin ito sa Stampede Oil and Gas Field, 115 milya sa timog ng Fortune, Louisiana. Naibenta ang mga stake sa isang kumpanyang British sa halagang 2 bilyon noong Disyembre ng 2024 na nagpapakita kung gaano kaluwag ang mga patakaran ng US sa dayuhang pamumuhunan. Bahagi ito ng isang kontrastratehiya dahil ito ang Achilles heel ng militar ng US. Isa na ito sa pinaka-advanced at eksperto na puwersang pandigma sa mundo, pero umaasa sa maraming maliliit na piyesang kailangang sabay-sabay gumana. Kung hindi, mapuputol ang supply chain. Pati limitadong operasyon sa impapawid sa Iran ay hamon sa lohistika. Sa laban sa China, lumalala ang problema. Ang presensya nila sa rehiyon at mga daungan ay nagbibigay ng mahalagang impormasyong paniktik. Matipid itong paraan para punan ang mga kakulangan sa kumbensyonal na kakayahan. Ginagamit ng China ang tanging kaalyado at geographical na kahinaan ng Amerika para subukang makakuha ng mga barahang pantawaran. Hindi kinagulat ng intelihensya ng US ang bagong base ng China sa Cuba. Aktibo na ang Beijing doon mula pa noong 1900 at 19 na magtayo ito ng base ng espiya sa Beyukal. At may 2 pang base sa isla, sa Wahay at Calabasar. Hindi lang isang base ang nasa Cuba. Isa itong network na angkop sa pagkuha ng signal at pagbabantay ng trapiko sa mga daungan mula sa gulpo. Maraming bagay na maaring pagkainteresa ng China. Bukod sa mga daungan, may mahahalagang base ang US sa gulpo tulad ng Special Operations Command Headquarters at US Southern Command. Ang pagtitipon ng mga critical na sentro sa rehiyon ay nagpapataas ng panganib ng pag-atake na maaring makagambala sa operasyon at kahandaan. Kontrol, pagmamasid, lohistika, lahat ay nagtatagpo sa gulpo. Hindi aksidente ang mga pwesto ng China. Planado ito parang chess. Maaring may hindi inaasahang maialok ang Cuba sa China, mga reverse choke point. Hindi tulad ng Hormuz o Malacca, ang kipot ng Florida at Yucatan Channel ay bihira pero estratehikong lokasyon. Kailangang dumaan ang trapiko ng mga barko mula sa US Gulf Coast sa isa sa mga kipot na ito para makalabas sa dagat. Kaya ang mga base ng espiya sa Cuba ay hindi lang para sa pagmamaniman ng mga signal mula sa militar o industriya. Maganda rin ito para bantayan ang galaw ng enerhiya at trapikong militar mula Gulf Coast. Sapat na kaya ito para mapigilan ang kalakalan ng Amerika? Hindi naman, pero maaring maistorbo ito. Habang humahaba ang mga supply chain, humihigpit ang lohistika. Mas humahaba pa ang network ng muling pagsupply ng militar ng US habang epektibo pa rin ang pagharang sa mga choke point ng China. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang Gulf Coast. Kahit maliit na abala rito, ay pwedeng magdulot ng sunod-sunod na problemang estratehikong bangungot para sa Estados Unidos.
Ito rin ang inaasahan ng China habang nakatingin sa Taiwan. Ano nga ba ang ginagawa ng federal na pamahalaan? Hindi sapat at naantala ang Kongreso. Ang mga estado ay unang kumilos matapos ang ulat ng federal na pamahalaan noong 2021. Ayon sa kagawaran ng agrikultura ng US, may 40 milyong acre ng lupang agrikultural na bahagya o lubos na pagmamay-ari ng mga dayuhang entidad. Malapit ang ilan sa daungan, terminal ng enerhiya at base militar, kaya may pangamba sa kontrol, akses at seguridad ng mahalagang infrastruktura. Kaya nagsimula ng higpitan ng mga estado. Mula 2021-50 batas nang naipasa na naglilimita sa pagmamay-ari ng ari-arian ng mga dayuhan. Karamihan ay para sa lupang sakahan, ang iba ay sa lupa malapit sa mahalagang infrastruktura. Sa kabila ng maraming batas, may mga puwang pa rin. Walang tiyak na balangkas na lubos na nagpoprotekta sa mga pasilidad ng enerhiya at pantalan sa Gulf Coast, kaya dahil walang batas na sumasaklaw dito, kailangan munang maghanda para sa pinakamatitinding sitwasyon. Sinusuri ng Miami at Coast Guard ang mga crane na gawa sa China para sa cybersecurity at integridad ng operasyon. Nagsasanay ang Coast Guard para sa digmaan laban sa China. Hindi lang sa unang hanay ng mga isla magaganap ang labanan. Susubukan ng Sina pahinain ang kakayahan ng Amerika na ipagpatuloy ang digmaan gamit ang ekonomikong at lohistikal na sabotahe. Namamana ng Coast Guard ang mga hamon, kasama kung paano makapagbibigay ng kritikal na impormasyong mula sa loob ang kagamitan at pamumuhunan ng China. Kaya isipin mo kung anong mangyayari kung magkaaberya ang operasyon ng mga daungan tulad ng Port Arthur sa Texas. Kapag pumalya ang crane, hihinto ang loading at unloading, babagal ang resupply at magsisimulang kumunti ang bala at mahahalagang kargamento. Simula pa lang ito. Nagsimulang pumalya ang offshore drilling platform sa Gulpo. Hindi na tumutugon ang mga drill at hindi na rin gumagana ang mga safety switch. Nagkakagulo ang mga operator sa manual na control at may ilang platform na sumabog na. Nagre-report na ang mga barko ng GPS Saberia. Pinakakinatatakutan ng Coast Guard ang banggaan sa masisikip na rutang pandagat gaya ng sa New Orleans. Bumagal o huminto ang trapiko sa dagat. Hindi maresuplayan ng militar ng US. Winawasak ng missile ng China ang mga base ng US at kaalyado sa Pasipiko. Kahit ang blockade ng US Navy sa mga critical na daanan gaya ng Strait of Malacca ay magiging walang saysay. Nagsisimula ng maramdaman ang hirap dahil sa distansya at nagkakagulo ang 26 na trilyong dolyar na sinusuportahan ng sistemang pandagat ng Amerika. Gumagawa ang Coast Guard ng bagong pamumuhunan tulad ng drone para bantayan ang di kayang abutin ng barko at AI na nag-aalerto ng kakaibang pangyayari bago lumala. Ang kakaibang kilos ng barko sa Mississippi ay maaaring magpahiwatig ng mas malaking problemang nasa laot. Ang maagap na pagtuklas ang pagkakaiba ng sakuna at pagkontrol. Para matupad ito, mas mahigpit na ngayon ang ugnayan ng Coast Guard sa US Cyber Command at Infrastructure Security Agency para protektahan ng pantalan, terminal at pipeline. Pero hindi kakayanin ng Estados Unidos na mag-isa lang. Nagbabala ang US Naval Institute na kailangan ng mas malaking manufacturing capacity ang Amerika para maprotektahan ang coastal infrastructure nito. Mahigit isang dekada pa bago mapalitan ng Coast Guard ang mga luma nitong cutter sa kasalukuyang fleet. Mahalagang may mga kaalyado, malaki rin ang mawawala para sa kanila. Umasa ang Europa sa US LNG matapos gumuho ang supply mula Russia. Samantala, kumukuha ang Japan ng halos 9 hanggang 10% ng LNG nila mula Estados Unidos. Nakasalalay ang kasaganaan ng mga kaalyado sa tuloy-tuloy na trapiko sa Gulf Coast, kaya maaring pinakamabisang depensa ang mahusay na opensiba. Nagsimula ang 2026 sa gulat nang mahuli ng US forces si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela. Pero mukhang Cuba talaga ang talo sa operasyon na ito. Ang Venezuela ang pinakamasahang tagapagtustos ng enerhiya ng Cuba na nagbibigay ng mahigit 26,000 bariles ng langis kada araw o 50% ng kabuuang kakulangan ng supply ng Cuba noong 2025. Noong Pebrero 2026 nang harangin ng US ang mga padala, naranasan ng Cuba ang pinakamatinding kakulangan sa fuel sa mga dekada. Nawala ang mga tao sa mga hintuan ng bus, pinaikli ang oras ng trabaho sa mga opisina at napilitan ang mga pamilya na gumamit ng kalan na kahoy at uling para magluto. Halos palagian na ang pagkawala ng kuryente. Malaking panlaban ito para sa US. Kinumpirma ng gobyerno ng Cuba na may pag-uusap sila sa White House. Kailangang baguhin ng Cuba ang kanilang panig. Isa sa mga kondisyon ang mga base ng China kung gusto ng Cuba na maibalik ang kuryente. Kahit alisin ang mga base, problema pa rin ang Gulf Coast. Ang rehiyon ay maliit, estratehiko at maraming ari-arian na saklaw ng mga patakaran sa dayuhang pamumuhunan. Sa totoo lang, parang bomba ang Gulf Coast na pwedeng sumabog anumang oras.
Pakiramdam ng China ay naubos na ang oras para makuha ang Taiwan. Kaya, magiging lifeline pa rin ba ng Amerika ang Gulf Coast o magiging kahinaan na ito? Salamat sa pagsama sa akin na yon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat! Makikita tayo ulit sa Map Pack.